Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At kahapon, merong news report about ang dati nating Pangulo Rodrigo Duterte ay hindi na daw makalala sa mga kaganapan, mga tao, at especially sa kanyang pamilya. Kaya hindi, bawal na po o hindi na siya pwede sa ICC trial. Anong basa niyo dito guys? Ito, ano to? Drama o palusot lang para hindi matuloy yung trial, di ba? Ay, kasi yung mga technique ng mga Duterte, alam niyo naman, magaling sila magdrama, gumawa ng storya, magplanta ng ebidensya. So, basang-basa na ng mga taong nag-iisip ng critical, di ba? So, pakinggan natin dito sa GMA News, okay? Let's Hindi na umano nakakaalala ng mga kaganapan, lugar, oras, o maging miyembro ng kanyang pamilya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad po ito sa apela ng Lead Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Hoffman sa International Criminal Court o ICC na i-adjourn indefinitely ang mga proceeding. Diba? Ang galing nila mag-delaying tactics. Okay? Kasi kung natatanda nyo, nag-request yung defense team niya ng interim release. Eh, hindi siya, wala pang wala pang bansa na pumapayag kung saan siya matutuloy. Diba? Ano pa? Ginawa ng defense team niya na yung prosecutor ay tanggalin kasi daw biased. Tapos yung judges nag-request yung defense team para tanggalin din. Eh hindi mubra yung kanilang mga tactics para pa sabihin na lang natin to weaken the case, 'di ba? Okay, ang galing. Ang galing ng mga tao nito. Okay. Na meron tayong sagot doon sa paratang na meron tayong sagot doon sa sinabi na hindi siya fit to trial kasi hindi na matandaan. And daming-daming videos nagsasabi na kausap niya ang mga kanyang pamilya, di ba? Okay. Let's listen more. Ayon pa kay Attorney Hoffman, hindi umano maproseso ng dating Pangulo kung bakit siya nakadetine. Aba? Dahil daw sa kondisyon ni Duterte, wala siyang maitulong sa kanyang depensa. Aba. Nakatakda dapat sa September 23 ang confirmation of charges ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC. Nahaharap ang dating Pangulo sa reklamong... Yun na yun. So bale, meron siyang confirmation charges na mangyayari this September. So, ang ginawa nila ay gumawa sila ng drama na hindi daw makaalala yung si Rodrigo Duterte sa mga events, oras, lugar, pati na rin sa kanyang pamilya. Okay? Now, ito, papakita ko sa inyo guys, another page, okay? Ay kung saan, in-interview to si Baste Duterte. SMNI, yung nag-post ha. Let's listen. In good spirit, si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos makita ang kanyang... Tingnan niyo dito ang date. August 27, 10 p.m. Okay? Good spirits ha. Okay. mga apo ayon kay Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Samantala, hinimok din ni Mayor Baste ang mga taga-suporta ng kanyang ama na magtipon-tipon sa The Hague kasabay ng isasagawang kilos protesta ng ilang grupo laban sa dating Pangulo. Si Jason Rubrico magbabalita. Kayo, Mayor Baste. Muling nakadalaw si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang mga anak. Ayon kay Mayor Baste. By the way, nung pumunta si Baste sa The Hague, yung kanyang lugar ay binabaha. At kung isipin nyo, yung pamilya niya, puro public officials. Okay? Wala naman problema pumunta eh. Kaso nga lang, may ilang beses na sila pumunta sa kanilang ama.
paano kanilang trabaho dito sa Pilipinas, 'di ba? Okay. At mukhang mas mas yung presensya nila mas nandoon pa kaysa sa mga tao nila sa kanilang lugar, 'di ba? Okay. Now, let's listen more. Masaya ang dating Pangulo na makita ang kanyang mga apo. Masaya naman siya kasi yung pinapasok yung apo niya. Okay. O yung anak ko na maliit. Okay, Na so 4 years, sabi 5 years. dito, nakita sila ng kanyang mga apo at in good spirits. That means yung kanyang pag-iisip ay nandun pa rin. Diba? Normal. Okay, tapos sasabihin ng defense team ni Rodrigo Duterte ay ano na siya, hindi na siya makaalala, tapos hindi niya maalala yung kanyang pamilya, yung lugar. Anong sinasabi nito ni Baste Duterte na in good spirits? Tapos naalala niya pa yung mga apo niya, yung mga anak niya, di ba? Ina-advisean pa nga siya na ganito, ganyan. No. Tapos sabi dito, hinihimok na magtipon-tipon para sa portahan. Anyway, that's for mayor. So yun, di ba? Another page, papakita ko sa inyo guys. So Philippine Star to. Sabi dito ni Roque na fugitive. Ma'am, kamusta na po si Tatay Digong? Digong sa inyong pagdalaw. Sabi ni Sarah, he's not in the mood. Nagbigay siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamamatay, doon daw siya i-cremate. So nakakapag-uusap siya kay Sara Duterte, di ba? So that means naalala niya si Sara. Wala siyang problema. Bilang kumbaga, ito ay ebidensya na nakakaalala si Rodrigo Duterte sa kanyang mga anak, di ba? Ano pa? Anyway, wala naman dito. So far, yun na yun, di ba? Sa inyo guys, do you think maaprubahan to ng ICC na request ng defense team para in-indefinite yung pag-trial? So sa tingin nyo, matutuloy ba to? Para sa akin siguro hindi. Kasi may mga siguro sa detention center may mga videos or CCTVs na magpapatunay na naaalala niya yung mga anak niya, yung lugar, ipagtutugma yan ng ICC sa request ng defense team. Sabi ng defense team, hindi daw makaalala ng lugar at kanyang pamilya. Pero recently, August lang yun, naalala niya kanyang mga pamilya. So, parang para sa akin, napakalaking na yan, butas na yan sa kanilang request at hindi yan matutuloy, di ba? Okay, guys, if you have any comments or suggestions, please write it down and I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.